Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-DH, mga ka-good news. Well, dito sa bidyong ito ay makikita natin ang plano na napakalaking plano ito ni PBBM. Ang baguhin ang mukha ng Pilipinas. Anong mukha ba ito? Ito ang infrastructures project na mega projects na naumpisahan na noong nakaraang taon 2023 at tatapusin ito by the year of 2030. Kaya 2030 daw talaga ang pinaka-culmination ng lahat ng mga projects ng ito. Mega projects at napaka-ambisyoso kasi 10.6 trillion pesos. Naku, saan ba tayo kukuha niyan? Baka inilabas na nga ni PBBM o baka itinulong na niya ang kanyang mga nakuhang ginto na pinamana sa kanya ng kanyang ama. Well, ito ang video atin panoorin, courtesy sa atin ng ating ka-vlogger. Ang plano ay ambisyoso, 180 billion US dollars o 10.6 trilyong piso ang inilaan upang pondohan ang mga proyektong magbabago sa mukha ng bansa. Kabilang dito ang mga malalaking proyekto tulad ng New Manila International Airport, isang 2,500 hektaryang airport city na magbabawas ng trapiko mula sa NAIA, nakaposisyon upang maging bagong sentro ng transportasyon sa Luzon, at ito'y magbibigay ng libu-libong trabaho sa Bulacan at kalapit ng mga lalawigan. Ngayon din ang Metro Manila Subway, ang kauna-unahang subway system ng bansa na may habang 36 kilometers. Idinisenyo upang magdala ng higit 365,000 pasahero araw-araw, makakapagbigay ng mabilis, ligtas at maasahang transportasyon mula Valenzuela hanggang Parañaque. Gayon din ang Manila Bay Reclamation Project, isang napakalaking reclamation project na naglalayong gawing komersyal at residential na hub ang Manila Bay. May kabuuang sukat na 550 hektarya na 3 beses ang laki ng Bonifacio Global City. At hindi lang ito usapin ng konstruksyon, ang bawat proyekto ay dinisenyo upang maging self-sustaining na magdadala ng pangmatagalang benepisyo para sa ekonomiya at turismo. Ayan, grabe kung nakita nyo ay nagmistulang na to, Singapore. Kaya nga ay pinipredict na magiging the Tiger of Asia tayo. Baka alpha male na tiger, no? Baka malampasan pa natin ang Singapore Kasi ang Singapore ay nasa peak na sila ng kanilang success. Ano bang mangyayari kung nasa dulo ka na? Yun ang katapusan mo Kaya ang mangyayari ay bababa naman, di ba? Kasi kung nasa tuktok ka na ng bundok, hindi ka na makakaakyat kasi tuktok ka na Di ba ang bundok ng Singapore ay maliit lang na bundok at ang bundok ng Pilipinas ay malaki. Di ba? Kung gano'n ang malaki ang ating akyatin na bundok at pagdating sa dulo ay maging progresibo ang Pilipinas sa tulong ni PBBM at ng mga ginto ng kanyang ama, well, tayo na nga yung alpha male na tiger. Mas malaki na tiger kaysa Singapore, the Tiger of Asia. At yan ang mangyayari na ay lalapain ng tigre natin ang dragon ng China na pumapayat na dahil gutom na. Ang dragon ng China wala nang makain Kumakain na nga sila ng mga artificial foods. Kaya ang daming sakit ng China kasi kung ano-ano na lang kinakain ng mga tao doon. Merong nagsasabi na parang hindi yata magawa ito. Bakit hindi magawa? Sa panahon ni Marcos, ng kanyang ama ni PBBM, ay binago ang mukha ng Pilipinas, di ba? Tayo ay mas mataas pa sa Singapore noon in terms of infrastructures development. Ang Pilipinas, nangunguna tayo noon sa buong Asia. Yung China, kulilat pa yan noon na panahon. Kaya dito sa anak niya ay pwedeng mangyari na baguhin na naman ang mukha ng Pilipinas. Kung ano pa ito, bahay ay i-renovate ang bahay, pinturahan, papalitan yung mga lumang kagamitan, di ba? Pagandahin ng bahay. Ganyan din ang sana ang gagawin sa Pilipinas. Yun sana ang ginawa ng mga nauunang pangulo. Ang tagal-tagal galing kay
kay Apulagay, ang tagal bago maibalik ang kanyang anak or bago uupo ang isa pang Marcos. Kaya ang nangyari ay nagkaroon tayo ng bulok na sistema sa kalagitnaan. Kaya ngayon sana ito na yung patuloy na tagumpay o progreso ng ating bansa. Balik tayo sa video. Tagalang benepisyo para sa ekonomiya at turismo. Minsan mo na bang naisip kung bakit napakahalaga ng infrastruktura? Para sa marami, ito ay simpleng kalsada, tulay o gusali lamang. Ngunit para sa mga ekonomista, ito ang literal na backbone ng isang maunlad na bansa. Ang mga kalsada ay nagturugtong ng mga lugar at nagbabawas ng oras ng paglalakbay. Ang mga tulay ay nagbubukas ng oportunidad para sa mas mabilis na daloy ng kalakalan. Ang mga paaliparan at seaport ay nagpapabilis ng koneksyon sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng Build Better More, ang Pilipinas ay nagsisimula ng maglagay ng pundasyon para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ito ang Build Better More. Ibig sabihin, build, better at marami pa. Yung kay Duterte programa ay build lang eh. Komisyon lang. Ganyan yung kanyang programa. At sa narinig natin, di ba? Yung mga kalsada dito na panahon ni Digong biyak-biyak na eh. Binubuhusan lang ng espalto para hindi makita yung bitak-bitak. Kaya hindi build better. Kasi class B yung ang nagkontrata mga Chinese eh. Tapos subcontractor mga Pilipino. Pero ang kumpanya ay Chinese. Kaya ginamitan tayo ng mga class B na materials. Yung mga bagal, class B. Malaki tingnan pero madaling kalawangin. Semento nga. Pero bitak-bitak. Yung kalsada, di ba? Isang taon pa, bitak-bitak na eh. Kapanahonan ni Marcos, tingnan nyo. Dito sa Mindanao, yung mga highways, national highways, ay kunti lang ang nagkaroon ng bitak eh. 30 years na yata yung yung nakaraan sa panahon ni Marcos, di ba? Pero ang talaga matibay na mga class A na mga materials ginamit kasi hindi corrupt. Kung corrupt ka, di ba? Igagamitan yun ng ng masa na class B para yung makatipid kayo at yung budget mapunta sa mga bulsa kasi kurap. Kaya ganun ang nangyari. Sa panahon ni Duterte, tinira niya kaagad yung build eh. Kasabay yung kill. Kasi pera eh. Yan ang kanyang Yan ang kanyang nasa utak. Hindi yung pangmatagalan na kapakanan ng mga Pilipino. Well, bakit nga ba pagandahin natin ang ating bansa? Bakit i-make up natin ito? Katulad din yan ng tao. Kapag ang tao ay maganda ang bihis, lalo na sa babae, maganda ang kanyang make-up, maganda ang kanyang kurti ng buhok, maganda mag-ayos, magandang sapatos, maganda ang lahat sa kanya, marami ang ma-attract sa magandang tao. Marami ang hahanga. Ang mga hahangang yan, ayan yung mga investors. Kapag pagtingin nila sa Pilipinas ay progresibo na, develop na, magandaan mga infrastructures, so sila ay mahalina, sila ay mamagnet, sila ay maakit at sila ay mag-invest sa Pilipinas. Ganyan lang yan na strategy. Kaya nga strategist itong si PBBM katulad ng kanyang ama. Kaya magiging tiger economy tayo in the future. Bakit ba yung iba ay negative na hindi daw tayo magiging tiger economy? Kung ganyan ang pag-iisip nyo na negatibo, ay doon talaga kayo sa kumunoy. Ihigupin kayo ng putik. Ang taong negatibo ang pag-iisip ay hindi talaga angat. Kahit magbasa kayo ng yung about sa charms and lucks, yung mga paswerte, ay hindi tayo mag-isip ng negative. Palaging positive lang. Ang sinasabi nga, positive vibrations brings wealth. Ayan, kapag positive ang vibration mo,
didikit sa'yo, mamagnetize sa'yo ang swerte. At kapag negatibo ka, di malas yung darating sa'yo, malas. Kaya, huwag tayong mga magiging niga sa magagandang plano ni PBBM kasi nakikita naman natin. Okay, balik tayo sa video. Ito na, China. Ano ang papel ng China, kaibigan o karibal? Ang China bilang isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay matagal nang aktibo sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas. Ngunit narito ang malaking tanong, ano ang epekto ng plano ng Pilipinas sa China? Habang tumataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa sariling kakayahan, unti-unti namang nagiging independent ang bansa sa pagkuha ng pondo at teknolohiya. Ang Public-Private Partnership Programs o PPP halimbawa ay nagbibigay ng mga transparent at epektibong paraan upang punduhan ang mga proyekto. Sa kabila ng mga soft power moves ng China, mukhang ang Pilipinas ay may sariling direksyon na hindi naganap na umaasa sa pandaigdigang superpower. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas ng buong mundo at ng ating bansa, tila ang Pilipinas ay tahimik ngunit determinado sa pagbuo ng isang plano na maaaring magdaan upang makilala hindi lamang bilang isang arkipelago ng mga isla, kundi bilang isang makabagong powerhouse sa rehiyon ng ASEAN. Ito, balikan natin tong China. Ito, tong mga company and engineers of China, lalo na nung rehimen ni Digong, Chinese lahat ang mga doon, nagkontrata ng, pati yung ating mga telecommunication company, ang mga nagkontrata niyan, mga Chinese. Infrastructure Chinese. Kaya binigay ni Digong ang pera sa China eh. Dapat kinuha niya ay pure mga Pilipino. Kung kulang tayo sa technology, bakit doon ka sa China? Di ba meron namang magagaling dyan sa Malaysia? Or kukuha tayo ng talagang magaling. Yung mga engineer sa Amerika, yung mga construction company ng Amerika. Or Japan. Maganda ang Japan, di ba? Bakit China ba talaga? Kasi ang advisor ni Digong ay si Michael Yang. Sino ba yung Michael Yang? Inchik yan. At ngayon ay nalaman, na imbestigahan na membro pala ng triad si Michael Yang. So anong ibig sabihin, anong ipahiwatig ng ang advisor mo ay isang Chinese triad drug lord? Anong i-advise sa'yo? Marunong ba yun? Engineer ba yun? Marunong ba yun sa infrastructures project? Bakit nagiging advisor yun? I-triad eh. Di ba? Pag-isipan yung mga kababayan. Kaya walang mangyari sa administration ni Digong. Kung ipagpatuloy natin yan, ay talagang hatakin tayo doon sa abyss, sa pinakamalalim na pusod ng dagat. At lahat tayo malulunod. At Chinese na ang titira ng Pilipinas. Kaya pag-isipan nyo yan. Mga DDS. Iba kasi ang naiisip nyo eh. Nabudol kasi yung isip nyo. Kaya buksan nyo. Dito tayo sa maliwanag na patutunguhan. Alright, so ito. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga infrastructures na ito? Bakit pagandahin natin ang Pilipinas? Atin balikan ang video. Ngunit determinado sa pagbuo ng isang plano na maaaring magdaan upang makilala hindi lamang bilang isang arkipelago ng mga isla, kundi bilang isang makabagong powerhouse sa rehiyon ng ASEAN. Ngunit hindi madali ang plano sa isang bansa kung saan ang matagal na kakulangan sa infrastruktura ay naging dahilan ng pagkakapalam sa pag-unlad. Maraming nagtataka, kaya ba talaga ng Pilipinas? May sapat bang kakayahan ang pondo para may patupad ito? Ikaw ang bida sa kwento ng Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng hamon, ito ang ating sandali upang patunayan na kaya ng Pilipino. Kaya ano ang gagawin mo? Manonood lang ba? O magiging bahagi ng isang mas maliwanag na bukas? Ayan mga DDS, ano ang kwento nyo? Hindi ba kayo maligaya? Hindi ba kayo masaya kung uunlad at magiging moderno ang Pilipinas sa infrastruktura na magiging next Singapore na tayo? Bakit ba kapag may magandang balita tungkol sa PBBM ay magagalit kayo at sasabihin nyo na fake news? Meron na ngang budget yan eh. Ngayon, marami ang nagsabi nga
saan ba kukunin ang 10.6 trillion? Trillion ito Yung utang ni Marcos noon, 20 billion lang. Pero ngayon, trilyonis ngayon ang gagastusin ng Pilipinas para sa pagpaganda ng buong kapuluan ng Pilipinas, Mindanao, Visayas, Luzon. Merong magagandang gawing mega infrastructure project si PBBM. Ang budget lahat nito ay 10.6 trillion pesos. So saan ba natin kukunin yan? Ang World Bank ay gustong mangutang tayo, pero hindi pa muna si PBBM nangutang sa World Bank ngayon kasi sabi niya ay gagamitin niya ang pondo ng Maharlika Fund. Saan ba galing yung Maharlika Fund na yan? Yun yung nilagdaan niya na isang Republic Act, yung Maharlika Fund. Ang Maharlika Fund, sa teorya, kukuha yan, tatapyas yan ng mga pondo ng mga ahensya na hindi ginamit yung pera. Katulad na lamang sa PhilHealth, hindi nila ginamit yung pera. So sa taon na yon ay kukunin yung budget kasi tapos na ang taon Hindi nyo ginamit ang budget, kaya kukunin yon, ilalagay sa Maharlika Fund at titingin na naman ang gobyerno kung anong mga ahensya ang nagtatago lamang ng pera at hindi ginamit yung budget. Katulad ni Inday Sara Bute, Inday Sara Lustay. Di ba ang kanyang 70 billion ay ginastos lang, naubos lang lahat daw ng 11 days lang. Naku, wala ngang nagawang tulay kahit isang tulay lang. Sabi ginamit daw sa intelligence, ano ba yun? Sa education tapos napunta sa intelligence. Ngayon, ang mga pumirma doon ay kakatawa. Ang nag-liquidate, ang mga pumirma ay mga pangalan ng snacks. Diba? Narinig nyo yun? May mga Piatos, may OAC. Katawa nga yun, may vlog ako noon na Shaolin Master. Ang pumirma mga pangalan ng ng snacks, ng chichirya, tapos nang tawagin sa kongreso ang mga taong ito na may pangalang chichirya ay walang lumabas. Kaya gawa-gawa nga lang So ganyan yan. Yung kinuha ni PBBM sa budget ni Inday Sara Lustay, napunta na yun sa Maharlika Fund ngayon. Ang sabi ng iba, na nakawin na naman yung Maharlika Fund. Ganyan kasi negative ang isip nyo. Ngayon, gagamitin yan sa mega projects. Ang project na ito ay nag-start na 2023. Kung narinig nyo yung Batangas Interlink Bridge to Cavite, kay Marcos yan, inumpisahan na yan. At ginamitan na yan ng Maharlika Fund. At hindi pa tayo nangungutang sa World Bank. Kaya ang World Bank ngayon ay umiiyak nagmakaawa kay PBBM na please PBBM, mag-loan ka na, mangutang ka na sa amin kasi kung mangutang ka ang laki-laki meron ka namang collateral na mga ginto. Ganyan ang isip ng World Bank. Ngayon, baka kukuha din dyan si PBBM ng pera sa World Bank para hindi mahalata na ginagamit niya yung mga ginto niya. Kasi yung ang habilin ni Marcos ng kanyang ama na gagamitin yung Wealth for Humanity sa pagdevelop ng infrastructures ng Pilipinas. Isa ay sa edukasyon, paggawa ng mga paaralan. Pangalawa ay pangatlo itong sa medisina or health. Yan, kaya merong programa si PBBM sa mga matatanda, di ba? Senior citizens. Okay, so ano nga bang mai-share natin dito? Walang mai-share natin ay tayong mga taxpayer ay may share na tayo. Pero yung walang mga trabaho, ang magawa nyo ay pray for the good of our country, the good of the good health of our President, PBBM at sa mga opisyalis niya. Okay, so ako'y magpaalam na mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.
hanggang sa muli. God bless the Philippines.